Quick update tayo sa BTC. So, walang galaw si BTC sa ngayon. Saturday na kasi, no? So, most likely, mababa yung volatility dito. Tingnan natin sa 1 hour saglit. 1 hour, nagkaroon tayo ng bounce. So, etong area to, no? Nagkaroon tayo ng potential long. Kung ano man tayo, kung magkakaroon man tayo ng push to the upside hanggang dito sa 61,500. Double check lang natin mula dito sa taas hanggang dito sa baba. No, hindi ko tinatapat dito sa sa ilalim na to. Ito. Actually, pwede naman natin lagay ng paganyan. Almost wala naman difference 'yon. Kaso yung 0.5 natin bababa. Pero most likely dapat 61,500 area to dito. Kasi ang wave count natin ganito, no? Meron tayong impulse 1, 2, 3, 4, 5. Then dapat meron tayong kasunod na correction. So hindi tayo nakakita ng impulse dito, no, na push dito, tsaka isa pang lower low na malakas, hindi tayo nakakita. So highly likely etong structure na to ABC correction, at etong structure na to ABC correction din. So ibig sabihin sa medyo slight longer time frame, meron tayong malaking ABC. Malaki to, no, maliit lang actually to, ABC correction na potential expanded flat correction. Okay, meron tayong lower low at ang potential na gagawin ay higher high bago i-dump, no? Bago i-dump, ayun yung nakikita ko sa ngayon. So para maging bullish to, kailangan natin ma-check kung kung sabihin natin dito ang fifth wave, dito ang fourth wave, parang medyo unlikely. Hindi ko sure kung baka third wave dito. Medyo unlikely na ganito yung itsura siguro. Kasi ang fifth wave natin, kulang sa waves, no? Dapat 5 waves to. No? Makikita ba natin 5 waves to? Meron kaya dito? Tignan natin ang volume. Parang hindi. So, meron tayong 5 waves na ganito, no? Meron tayong, sabi natin, 1, 2, 3, 4, 5. Pilit to, sobrang pilit to. Makikita natin, ang fifth wave natin, yung pinakamalaking volume, no? Itong dalawang volume na ito, malaki. So, nagsasuggest na may C wave dito. Yung ending, madalas yung C wave, no? So, malaking volume. So, medyo mababa yung probability. Sa nakikita ko, only way para maging bullish to kailangan muna mag-dump. Pero after pa nito, no, ng slight pump na to, then babagsak. Okay? So, yung bagsak niya, tignan lang natin, alisin natin tong fibs natin. Yan. So, punta tayo ng daily. Daily saglit. Meron tayong potential na A wave dito, A wave, B wave, at meron tayong paparating na C wave. Sa tingin ko, aabot to ng hanggang 38k potential. 38k or baka mag lower low ng onte. Hanggang hanggang, kung gagamitan natin itong ng, sabihin natin, tapos ng ang ABC correction dito. Wala dito, hanggang dito. Ang target dapat ng C wave, 1.272 ba? Or, tama ba? Nakalimutan ko na. Or 1 fib. Wala ang iyan. At hindi lalagpas ng 1.618. Okay, so makikita natin, no, ang 1.272 natin or 1.236 area andi dito sa 39k, no. So ang naiisip kong agad na target bandang bandang 38k agad. Tapos yung 1 fib dito. So mag-e-end siya sa area ng itong maliit na mga white lines natin dito. Okay? So, ang C wave hindi dapat lalagpas ng 1.618. Ang pinaka-target niya madalas, itong 1.272. Okay? Pwede rin dito lang sa 1 fib, no? Maabot tayo ng 1 fib lang. At potentially mag-pump na. So, meron tayong area dito, meron tayo dito, at yung final, 1.618. Okay? Bullish pa rin to. Kung mag-dump man tayo, bullish pa rin to. Pero kailangan, medyo mag-iingat na kasi babalik tayo sa loob ng wave na to, no? Itong second wave or itong sabihin natin B wave, no? Hindi ko sure, no? Pwedeng hindi 1, 2, 3, 4, 5 to, pwedeng ABC correction lang to, no? Na ganito.
na A, B, C, ganyan. Kunwari, hindi ko sure. Pero sa ngayon mukha pa siya. Hindi ko masabi kung 5 waves talaga to or C wave. Check nga natin yung volume kung parehas lang din ba siya. Highest volume to, no? So pwedeng ito rin yung C wave, kaso meron tayong mga volume spikes dito sa third wave din, no? So medyo tumataas yung probability na may 5 wave structure nga tayo to the downside, pero hindi natin sure. Kailangan lang natin tignan yung reaction ni BTC, no? Masyado siya magulo. So burahin natin to, tsaka ito, tsaka ito. So ito yung pinaka bullish na continuation potentially ni BTC para magkaroon ng fifth wave sa structure na to. Kasi natin ang volume. So ang itsura niya ganito, no? Actually burahin natin lahat. Burahin ba natin lahat? Hindi, burahin na lang natin itong mga to. Tsaka ito. So alam natin dito sa bandang 43k, 39k, tsaka 32k, 33k, no? So meron tayong impulse dito na first wave, second wave, third wave, no? At hindi pa rin tayo nakakita ng kung may fourth wave na ba dito. Medyo mahaba to. At kung babagsak pa tayo, mas mahaba to, which is weird yun sa impulse wave theory. Pero may possibility siguro, hindi ko sure. At magkakaroon tayo ng fifth wave pang ganyan. Okay? So either dito sa 43k, 39k, or dito sa 32k. So magkakaroon tayo ng invalidation kapag bumalik siya below dito sa 1. Okay? Pag na-overlap niya tong 1, bearish yun. Okay? Bawal yun. Ibig sabihin, may potential na mag-lower low tayo. At matatandaan natin yung expanded flat correction. Ang itsura niya, ganito, no? Meron tayong potential na isang high, isang low, isang higher high, isang lower low, tsaka pa lang magpa-pump. Okay? So baka itong structure na to multi-year bear market pala to, no? Kung kakalabasan. At itong top na to part ng B wave ng malaking ABC correction. So possible yon, hindi ko sure. Hanggang ngayon masasabi ko mababa pa rin yung probability na ganito ang gagawin unless nagpakita to ng bumagsak tayo below number 2. Okay? So hanggat nasa ibabaw tayo nito, bullish pa rin tayo sa ngayon. Okay? Medyo masasabi ko lang kakalabasan baka delayed reaction na tayo kasi nagpakita ng bullishness to kahit dapat bearish tayo. Hindi ko sure, pero ay nga, no, yung sinasabi ko, no, baka may ABC correction na ganito dati na nagkamali ako. So pwede ring mali ako dito, no, baka tumuloy pataas to bigla. Okay? Pero ay lang yung nakikita ko sa ngayon. So may papakita ako. So ito na yung ano, no, yung dito sa mga area na to ang pinaka bullish na yung tipong malakas na pump talaga, no, na pwedeng abangan. Pwede ring dito na. Kaso hindi ko makita yung structure niya ng impulse. So leading diagonal lang siguro to na ganito. Sobrahin ko lang lahat saglit para hindi magulo. Leading diagonal na ganyan lang siguro. Ganyan, then magpa-pump dito. Then magbe-breakdown para sa fake breakdown kasi meron na tayong first wave, second wave, third wave. So ayun yung isa pang type of move na pwedeng gawin ni BTC. Medyo parang kakaiba nga lang na ang daming leading diagonal. At dapat dito kasi rin yung yung pinaka pivot point niya. So itsura na ito mukhang nag-breakdown. Dito naman mukha tayo nagsusupport, no? So hindi ko alam kung alin dyan ang pinakatama, no? Kapag gawin natin ganito na parang nag-breakdown na siya, kulang naman to na 1, 2, 3, 4. Dapat meron pang isa pang 5 dito bago siya mag-breakdown na fake breakdown din magpa-pump, no? So hindi valid na corrective structure para sa ano yun, sa ABCDE na triangle wave, no? Hindi valid, no? Ganyan, no? Tatlong waves lang to, no? So hindi magiging impulsive tong kakalabasan kapag ganito yung structure, no? Kasi ABC lang to. Dapat 1, 2, 3, 4, 5 yun. 1, 2, 3, 4, 5 or yung
leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5 na ganito. 1, 2, 3, 4, 5. That meron pang isang ganyan bago nag-breakdown. Okay? So, ayun siguro update natin sa BTC. May papakita lang ako no sa etong channel na to na maraming magandang data na pinapakita na actually bullish pa siya pero dino-double check niya yung possibility ng recession. So, ito. So, ang structure niya sa SPX ata, hindi, BTC pala to. Ang structure niya sa BTC ay meron ding 5 wave count. So, meron tayong first wave. So, hindi ko alam bakit dito yung second wave niya. Dapat dito yung second wave niya ata. Second wave, lakayan natin para makita lang natin maayos. First wave, second wave, dito niya nilagay. Tapos third wave, potential yung fourth wave. Kaya tayo kaya tayo may potential na dito na yung pump. Pero mababa yung probability kasi wala akong makitang structure dito. Maliban na lang sa leading diagonal na gagawin niya. Kailangan niya mag-higher high dito. No? Ganyan. Kailangan niya mag-higher high dito. Tsaka pa lang siya pwede mag-breakdown ng fake breakdown, then pump. At ang kakalabasan, mayroon pa tayong fifth wave. So, etong structure na to possible pa. At pinapakita niya dito na baka meron tayong fourth wave dito. At doon pa lang magbo-blow off top sa fifth wave. Okay? So, pinapakita niya na after nun, meron tayong ABC correction na malaki. Okay? So, ganun din naman yung atin, no? Hindi naman tayo sure kung hindi tayo sure kung anong direction ni BTC sa ngayon, kung magbe-breakdown ba or magbe-breakout. May possibility of breaking out, may possibility of breaking down dito. Okay? Tsaka pa lang magpo-push to the upside after ng kung ito na ba yung fourth wave at ito na yung start ng push up or mag-aaron tayo ng dump muna bago tayo magkaroon ng push up, no? At yung meron pang isa, yung mas bearish nga lang na baka mag-lower low pa tayo sa macro time frame, doon pala magiging bullish talaga, no? Di ko sure. Okay? So ito yung yung nakikita niya na since nasa bullish market structure tayo, ito dapat ang i-expect. Okay? So tignan natin kung meron pa tayong makikita. So sa SPX naman sa 12 months, so sa yearly, every bull market at every bear market, makikita natin bear market, ang stochastic RSI sa 12 months pabagsak, no? So sideways, then magkakaroon tayo ng cross up hanggang sa magkaroon tayo ng blow off top. Makikita natin bull market, bear market ulit na sideways. Ito na bear market, then sideways. Makikita natin ang stochastic RSI nasa pailalim, no? Pailalim, then tatambay dito sa ilalim. Pag tumambay sa ilalim, nagsa-sideways lang, no? Up until mag-breakout, mag-cross up, then bull market. Ganon din dito. Ito naman, hindi nag-dump ng ganito kalaki, no? More like, puro lang to, puro sideways lang to. Puro sideways, medyo. So, ang itsura niya, bumagsak sa stochastic RSI, sideways, then pump after ng stochastic RSI, cross up, bull market. So, ganito rin dito sa area ng 2001 hanggang 2008, dalawang recession to at recession to. Okay? So, meron pa siyang double bottom dito, no? Double bottom, meron din siyang double bottom dito. Makikita natin, ang cross down niya, malaki yung dump. Then, isa pang malaking dump dito sa double bottom na to, no? So, after ng cross up, bull market. So, ngayon, nagkakaroon tayo ng cross down dito. So, every cross down, ito, cross down, medyo may push pa ng onte. Laki natin, medyo may push pa ng onte ito. Itong point na to, green pa to, no? Green pa tong cross down. Ito, green pa to dito sa may cross down, no? Medyo green pa. Okay, pero nagpapakita na yung momentum niya pababa na. Okay? Ayan yung latest natin sa SPX, no? Na medyo kung yung pump ba na yon, yung recovery natin last time, double bottom lang, double top lang ba, no? Or baka meron pang higher targets, no? So, for example, dito siya nag-cross down. Nag-cross down siya sa sa green ba? Di ko sure, no? Basta. Pero ito, meron pang wick up, may higher high pa. May wick up pa to. Dito, flat, no? Ito, di ko sure, di ko alam kung alin dito yung higher high. Basta nagbumagsak tayo. Dito, meron pa tayong slight higher high dito. Slight higher high. Ngayon, ang tanong, mag-higher high pa ba siya or dediretso na to pababa? Okay, so
isang ano no, isang suggestion na may paparating na some sort of recession at least sa chart na to, or magkakaroon ng bear market sa chart na to, no? Kasi bumabagsak ang stochastic RSI sa 12 months, no? So next one, ano ba to? M2 rate of change, hindi ko alam. Ito ata yung ano, yung inflation na pabagsak. So andi dito raw tayo sa inflation at ito yung dating data ata. Ito dating data. So andi dito yung pinakagalaw natin ata sa US inflation rate at sinasabi na ano bang tawag dito, sticky inflation. Ito baka sticky inflation at biglang bumagsak nga, no? Nung bumagsak ang kakalabasan na late ang pag-cut ng Fed. So pag late ang cut ng Fed, tumataas ang probability ng recession. So andi dito tayo, hindi pa natin sure kung sticky inflation ba talaga to. Like dito na ang daming nag-expect na sticky inflation pero biglang bumagsak yung inflation kasi at na late ang cut ng Fed. So ang kakalabasan, nagkaroon tayo ng recession dyan. So eto bang galaw na to, pabagsak na ba ang inflation at hindi talaga siya sticky inflation at kakalabasan late ang rate cut ng Fed. Pag late ang rate cut ng Fed, kakalabasan tataas ang probability ng recession. So ayun ang pinaka-meaning ng etong chart na to. Next natin, ano ba to? Despite the bump, the disinflation trend should continue until summer. Ano to? Hindi ko sure kung ano to, pero hindi ko sure kung ano to, no? Baka sa ano pa rin to, sa inflation pa rin ata to. CPI, no? US CPI year over year na pabagsak. Okay. So tingnan natin next. Pabagsak daw ang CPI. So bumababa yung inflation, no? So ano kaya to? Mga data lang to. Ito pa rin yung kanina. Yung sa CPI or sa inflation rate. Ito jobs report ng white collar jobs. White collar jobs yung mga doktor, mga lawyer, mga ano to, no? Mga graduate na tao. Mga may bachelor's degree, master's degree na labasan. At ang sabi sa data ng 2023 hanggang 2024, ito, no, bumabagsak, no? Ibig sabihin, weak labor market, humihina. Nahihirapan maghanap ng trabaho ang mga actual na may mga degree, no? So, teka, professional business services, financial and information industry payroll. So, most likely hindi ata to yung mga doktor, lawyer, ano. So, mga ano ata to? Mga IT, mga financial, ito mga to, financial, information industry, business services, siguro mga, ano bang mga tawag doon sa mga business na mga grad, nakalimutan ko anong tawag basta mga ano yan, mga graduate sa finance tsaka sa IT siguro, information industry ata, IT tech ata to mga to, hindi ko sure, pero pabagsak, no? So ano to, indication of recession to. So makikita natin pag bumabagsak ng ganito, so makikita natin dito sa labor market ng mga white collar jobs noong 2001 hanggang 2002, ito yung first na recession. Ang pangalawa yung GFC, yung Global Financial Crisis ng 2008. Makikita natin bumagsak. Anong ginagawa? Ito yung COVID dump naman na nawala ng trabaho ang mga tao, no? So may mini recession dyan, may maiksing recession, kaya tayo nagkaroon ng malaking dump din sa market. So ito, pabagsak rin. Pag ito nag-cross down, most likely mataas yung chances na na meron tayong recession. So may mga times na ito may recession dito na onte pero nagba-bounce naman, no? Ito nagba-bounce naman to. Ito rin medyo lumalim tayo na onte tapos nagba-bounce naman. So ito hindi natin sure kung paano mag-play out. Kung mag-bounce na ba agad to, then bull market na, or babagsak pa ba to ng ganito kalalakihan, ng parang sa mga historical recession, no? So hindi natin sure. Next one, ano ba to? Ang SAM rule, ano lang to, yung ano ba tawag dito, yung recession indicator na kapag lumagpas ng 0.5, which is dito may 0.5 dito na lumagpas ng onte, every time nagkakaroon tayo ng lagpas, nagkakaroon tayo ng recession most likely, or na-indicate na may paparating na recession. So dito meron tayo recession sa 2001 area,
Ito, no? So, dito banda yung 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, then 2005. Ganon din dito, 2008 area to, 2009, then 2010, no? So, meron tayong recession dito sa 2001, meron tayong recession dito sa 2008. Dito, mini recession nung 2020. Then, ito, medyo umaangat, no? So, meron tayong mga ganyan na umaangat pero hindi lumalagpas to ng 0.5. Ito, lumagpas na to. So, next month, which is bukas siguro or the next day pa kasi delayed advance tayo sa Southeast Asia, most likely may papakitang bagong tiktong SAM rule, no? SAM rule recession indicator. So, ang current na number niya 0.53. Papakita natin saglit. SAM rule, hanapin natin. Ito. Tapos gawin natin yung regular chart. Ang dami nating kalokohang drawing dito. Ito yung ano natin, yung pinag-uusapan natin last time. So makikita natin ang current 0.53. Kapag lumagpas sa 0.5, indication na may recession. Pero ito yung problema, no, yung mismong creator nito actually sinabi na baka different this time, no? So hindi natin sure pero yung ano natin, yung data nito laging tama, 100% accuracy nung kakaroon na recession, no? So hindi ko sure kung anong point na sinabi ni mismo ni ano ba pangalan niya, Claudia Sam, na baka iba to, no? Hindi ko sure, So possible nga na iba yan, no? Na magkakaiba ang type, mag-iba ang gagawin sa future kumbaga, no? Pero ewan ko lang. So next one, tingnan natin. So labor market pa rin naman. Makikita natin every time nagti-tick up ang labor market, na nawawalan ng mga trabaho. Unemployment rate to, no? Unemployment rate ng labor market. So pag umaangat to, nagkakaroon tayo ng potential bear market or baka yung recession. Okay? So dalawa yung linya niya dito. Ano kaya to? Conference board jumps plentiful minus hard to get. Okay. So ang orange, ito yung mga parang mga taong naghahanap ng trabaho na mas mahirap daw maghanap kapag mas mataas to. Mas mahirap daw maghanap ng trabaho. Pagpabagsak naman, mas padali ang paghanap ng trabaho. Okay? At ito namang unemployment rate, yung talagang wala ng trabaho. Okay? So, magkaiba tong dalawang to, pero parehas sila umaangat. Ito, parehas sila umaangat. Ano tawag dito? Mag-aaron tayo ng recession. Parehas sila umaangat, nag-aaron tayo ng recession. Okay? So, nag-cross up sila, no? So, makikita natin yung cross down nito. Cross down. Dumadali na raw yung paghanap ng trabaho. Parang, pwede ba natin masabi may crosses to? Parang wala, no? Siguro magkaibang chart to. Nagkataon lang naman kung may cross dito. Ito kasi wala, no? Ito, wala namang cross to. No? So, anyway, ayun ang pinapakita, no? Na medyo may recessionary signs to. So, meron pa ba? Ano to? Hindi ko alam to. May papakita ba siyang importante? Yung 10-year, 2-year yield curve, no? Na, ayan, zoom in tayo, no? Ito yung pinakamalaking, pinakamalaking invert ng yield curve. So, na-explain ko na yung yield curve, no? Na after mag-invert na mas mataas ang yield ng 2 years, yung short term kaysa sa long term na 10 years. So, ano ba to? 2 years to, no? 2 years, tsaka 10 years minus 2 years to, no? So, basically, tama nga. Ito yung 2-year, 10-year na yield curve. So, pabagsak, mas mataas na yung yield sa 2 years, 2 years. At ngayon, pabalik na siya, no? So, Fed rate cuts, madalas may recession. Ito yung mga 2007, 2008 recession nung nag-pump to, no? Nung umangat to. Then dito rin, umangat to. Recession, ito mga to, no? Ito mga to. So ngayon, pag ito nag-breakout at kasama ng Fed rate cut at umangat to, mataas yung chances na magkakaroon tayo ng recession. Okay? So ito yung sa history, ito ang pinakamalalim na
inversion ng yield curve, pinakamalalim. Ito makikita natin, wala tayong masyado. Ito siguro dito, no, dito siguro pinakamalalim, pero sa history ng galaw ng nag-oscillate na ganito, ito yung pinakamalalim, no, maliban na lang dito sa start na to. Okay, hanap tayo next one. Ano to, tingnan natin, inverted yield curve paired with a flattening Fed funds. Every time we see an inverted yield curve paired with a flattening Fed funds rate, the US economy is heading into a recession, sabi. So basically, tignan natin yung chart. Kapag flat daw, every instance of an inverted yield curve coupled with a prolonged sideways trend in the Fed funds. Okay, so habang flat daw to, habang flat tong itong Fed fund rate natin, interest rate natin, habang nagkakaroon tayo ng yield curve na inverted ganito, nagkakaroon daw tayo madalas ng economic recession. So makikita natin dito, for example, 2001 flat, ito flat, tapos nag-invert ang yield curve, recession. Flat dito sa 2008, 2008 flat dito, nag-invert ang yield curve, recession. Okay? So dito rin flat ang ang Fed rate, interest rate, at nag-invert ang yield curve. Ano may expect natin? So ang data sinasabi na potentially baka magkaroon tayo ng recession. Okay? So ano pa ba? Meron pa ba tayo dito? So ganun din naman dito, Fed cut, bear market, Fed cut, bear market, at basically recession tong dalawang to. Fed cut dito, yan, Fed cut ng mabilis. Makikita natin meron tayong mini recession dito, no, maiksi lang to. Ito yung yung lockdown, no? So ito basic naman to, lockdown, no? So sino nagtatrabaho, walang pasok ng pera, so makakalabasan magkakaroon talaga ng bear market, mini bear market yan, o mini dump dito, no? So expected yun, pero ito mga to, medyo kamukha niya ito, no? Hindi medyo, no, medyo mataas yung chances na kamukha niya talaga, no? So makikita natin, nag-higher high pa tayo dito nag-Fed cut, no? So dito pa siya nag-start banda na nag-dump talaga, no? So ito possible sa SPX na mag-higher high pa bago magkaroon ng dump. Okay, so ganito yung niya, no, yung nakikita niyang structure na pwedeng nagko-consolidate lang tayo sa BTC. BTC ba to? Tama, BTC, at isa pang higher high bago tayo magkaroon ng dump. Ganon din sa SPX. Nasaan ba si SPX? Na potential na push up pa si SPX ng unti pa bago mag-dump. Possible naman yun. Kasi ginawa sa 2008 yun, no? Ito, meron tayong higher high dito after ng Fed cut dito. Nagkaroon tayo ng mini higher high, then nag-dump. No? Last push to the upside. Okay, so last one na, babalik lang tayo ng BTC saglit. BTC USD. Tsaka kay SPX saglit. So possible na magkaroon tayo ng 5 wave counts pa rin, no? At mas bullish naman yon. So kapag nagkaroon tayo ng 5 wave counts dito, na 1, 2, 3, 4, 5, at magkakaroon tayo ng bear market na recessionary bear market, sabihin natin, okay lang lumalimin ng napakalalim, wag lang niya ma-lower low to. So pwedeng ma-expect natin malalim na bear market to. So pwede rin ma-expect na maiksing bear market din to. Okay, maiksing bear market na ganyan, no, hanggang dito lang siguro, sabihin natin hanggang dyan lang, no? So ang problema lang, mahabang bear market to, pero hindi natin sure kung gaano kalaking bear market, kung i-double bottom niya ba or hanggang dito lang, no? Tignan natin sa fib retracement natin kapag second wave to. So meron tayong first wave, second wave, then yung third wave na malaki na talagang mag-i-skyrocket, baka umabot tayo ng 1 million doon after pa nito. Ang problema nga lang, no? So tignan natin, kung sabihin natin mga 100k, itapat na 100.5k, sabihin natin. Tapos yung fifth wave, mga banda dito, kunwari, ganyan. ABC correct. O tama naman, no? Mga banda dito, no? Yan. Mga banda dito, 0.5. Kaya ang pinaka-target ng corrective move na to. Kasi ang minimum target ng second wave 0.5, no? So dito sa mga area to, potential. Kung mas malalim, itong
Oh, ito may support tayo dito, support. Sumunod ito, may support na naman tayo dito. No, yan. Support dito sa 0.88, no? So lahat siya, no, nagpasok sa mga potential na ABC correction kung 100 kaya ang target natin. Kung 100 kaya itong fifth wave, okay? So sa SPX naman, last one na to. Oops, teka, control Z na nga lang natin lahat. Yan. Burahin natin to. Control Z ko na lang lahat nga. Yan. Then punta na tayo sa Bitstamp. Balik tayo index. Punta tayo na SPX. Si SPX, pwedeng mag-breakout to. So, tinatry niya i-breakout, no? So, sa Monday daw, ngayon ko lang nalaman to, no? May holiday ang mga bangko. So, sa Tuesday pa ang start ng stock market most likely. So, may possibility na dito pa sa area ng 6,000 siguro yung fifth wave, no? Kasi mukha tong ABC correction o ABC. Then, isa pang push to the upside na baka meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kaso parang kulang. Baka 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Hindi ko sure. So, hindi pa natin mabibilang. Pero, ang alam natin, itong structure na to mukhang corrective na ABC. Ganyan. Or baka alabasan, meron tayong A wave, B wave na dito. At may C wave tayo dito. Para sa mas malaking ABC correction na ganito. A, B, C correction na ganyan. No? Possible. Hindi ko sure. Tapos baka dito pa lang yung A wave at magkakaroon tayo ng B wave dito, no? Na ganyan, no? Baka dito pa lang yung A wave, meron tayong B wave at meron tayong mas maiksing C wave siguro, ganyan, hindi ko sure. Okay? So ayun lang yung nakikita ko, no, na pwede natin ma-check sa sa BTC, SPX at yung economic environment natin. Medyo malapit na, sa tingin ko malapit na yung mga tops ng BTC at SPX. Hindi natin sure kung nag-top na ba si BTC, kung ito na ba yung top o meron pa siyang isa pang top dito. Hindi ko sure. Wala akong alam doon. Pero, so, ang kaalabasan lang yung synchronization ng pag-short or pag-long yung ang kakalabasan na magkakamali tayo dyan. So, kung sabihin natin, in-expect natin na ito na yung top at nag-short tayo dito sa mga to or dito sa mga area to, nag-short na tayo at bigla magpa-pump, mawalan tayo ng pera dyan. Okay? Ganun din naman dito, no, na kapag naglo-long tayo dito at ini-expect natin na hanggang 100k pa to, pero ito na pala yung top, babagsak, mawalan rin tayo ng pera. So, masasabi ko, ingat lang tayo sa trades, stop losses lang. May mga levels tayo na kailangan bantayan kapag na-break tong 0.5, hindi 0.5. Pag na-break natin tong fifth wave, expect natin meron tayong leading diagonal na ganyan, papuntang C wave or papuntang kung anumang klaseng correction yan. Pwedeng 5 wave counts yan kasi pupunta tayo ng weekly saglit para lang makita natin na mas maayos. Meron tayong tinatawag na expanded flat correction or irregular flat correction na magkakaroon tayo ng 5-3-5. Meron tayong 5, 3, 5. Kung titignan natin, alisin natin to. Yan. Meron tayong 3 waves dito sa loob. So, 5-3-5 to, no? Meron tayong 1, 2, 3 pa lang to. Hindi pa 5 to. Ito, 5, 3, at meron na tayong 1. So, para mas madali tignan, burahin ko lang saglit. So, 5, 3, 5. Tapos meron tayong 5 dito. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong ABC. The potential, ABC pa lang yung itsura nito, hindi pa tayo 5 waves dito, so lalapag ko ABC. So kailangan magkaroon to ng higher high para masabi natin, okay, 5 wave counts talaga to, 1, 2, 3, 4, 5. Then corrective move na maliit lang to, then pump ulit. Okay? Pero kung hindi mangyari, expect tayo mas malalim na C wave to. Okay? Kasi meron tayong higher high dito. Ito may higher high tayo. Oops, balik ko. May higher high tayo dito. Expect natin irregular flat correction na 535 or yung expanded flat na 535 at ang gagawin na ito, meron tayong leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan, ang ganyang kalakihan na lower low. Possible. Pwede ring pwede ring higher low to. Pwedeng higher low at ang tawag naman dito, running flat correction. Running flat correction ang tawag naman dito. So, bihira mangyari ang running flat correction, so mas expect ko yung lower low. Pero, pwede pa rin naman to. Okay? Pwede to, na higher low. Okay? So, iingat lang tayo.
At yun lang siguro yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.